Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng mga arkanghel, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Ano nga po bang ibig sabihin ng arkanghel? Well, doon muna tayo sa anghel. Pag sinabi pong anghel, ito'y tumutukoy hindi sa itsura nila, hindi sa kalikasan nila, kundi sa pangunahing gampanin nila. Sabi nga po ni Pope Gregory the Great, the word angel denotes a function rather than nature. Sa katunayan po, yung pinaghugutan ng salitang anghel, sa wikang Griego na angelos at sa wikang Hebreo naman na malak. Ang literal na ibig sabihin ay messenger. Sila ay tagapaghatid ng mabuting balita galing sa Diyos. Yun ang kanilang pangunahing tungkulin. Yun ang pinakaibig sabihin ng salitang anghel. Messenger. Sila ay tagapaghatid ng mensahe ng Diyos sa mga tao na gusto niyang bigyan ng kaligtasan. Maliwanag po yan na sinasabi sa sulat sa mga Hebreo 1:14. Ngayon, kung bakit arkanghel, pag sinabing ark, chief, leader, ang ibig sabihin nito ay hindi basta-basta yung kanilang misyon, yung kanilang tungkulin. Yung mga mensahe na ipinaabot o ipinapaabot nila sa atin. Mahalaga ito. May diretsyong koneksyon at mahalagang role sa kaligtasan ng tao. Halimbawa, yung mensahe na sinabi ng Anghel Gabriel sa mahal na ina, o hindi nga ba't di pa man ay yan na ang nagbigay ng pag-asa sa sangkatauhang sadlak sa kasalanan. Yung mensaheng ibinibigay ni San Miguel na walang katulad ang Diyos. At dahil dito ipaglalaban niya ang Diyos. At tayo na mga minamahal ng Diyos sapagkat yun naman para sa atin ang gusto ng ating Panginoong Hesus. At yung mensahe ng kagalingan na ibinibigay ni San Rafael. Mahalaga ang lahat ng ito sapagkat ito'y may kinalaman sa kaligtasan nating mga tao na napakahalaga para sa Diyos. Kaya nga po kung merong pangunahing mensahe ang kapistahan ngayon ng mga arkanghel, ito'y ang katotohanang mahal na mahal tayo ng Diyos. Gusto niya tayong bigyan ng pag-asa, gusto niya tayong ipagtanggol, iligtas, gusto niya tayong pagalingin. Something na sa ngayon ay kailangan natin. Personally, at syempre para sa bayan natin. Di ko po alam kung nakita niyo sa social media, yung mga pinagsamang pictures na ito ng ating DPWH Secretary na may mga salitang, ayun, before DPWH at ngayon, yan ang itsura niya. Yan ang ayos niya. Actually, hindi na natin ito dapat bigyan ng caption eh. Sabi nga, the picture says it all. Yan ang nagagawa ng korupsyon dito sa ating bayan. Partida, 1, 2 buwan pa lang siya. Hindi pa niya nakikita lahat. No wonder, sabi nga niya sa isang interview, nang may nagtanong sa kanya, kaya pa ba? Sabi niya, di na. But do I have a choice, right? Ganon katindi ang sakit ng korupsyon sa bayan na ito. Nasabi nga po natin ay
hindi lang flood control, marami pang mga proyekto. At hindi lang DPWH, marami pang mga ahensya. Baka nga pwede nating sabihin para dito yung expression natin na mapuputol kong lahat ng daliri ko. Kung meron pang isang ahensya na malinis talaga, sana meron pa. Baka nga wala na. Dahil ang korupsyon ay sistematiko na. Kumbaga sa kanser na nakamamatay, kalat na, kaya't ang ating bayan, literally ay naghihingalo na, may taning na. Therefore, kailangan natin ngayon si San Gabriel na magbibigay sa atin ng pag-asa, na magsasabi sa atin ng sinabi niya sa mahal na ina, walang imposible sa Diyos. Kailangan natin si San Miguel na siyang lalaban sa lahat ng mga elemento ng demonyong gumagalaw ngayon sa ating bayan. Kailangan natin San Rafael na magbibigay sa atin ng kagalingan. Kaya lang, kailangan pa rin naman nating makipagtulungan. Kasi kung titingnan po natin ang ating storya ng kaligtasan, nakikita natin hindi lang naman ang mga anghel ang siyang gumagalaw, bagamat sila'y makapangyarihan. Actually, mas malaki pa nga ang role na ginampanan ng mga tao. At hindi po yun nagbabago. Sapagkat sa kaligtasang alok, hatid at regalo sa atin ng Diyos, yun naman talaga ang isa sa napakahalagang component. Partisipasyon ng tao. Gusto ba natin yung gusto ng Diyos na iligtas tayo? Kaya dapat pong makipagtulungan tayo. Sabi nga po ni Mayor Vico Soto, huwag nating bibitawan ang isyong ito. Maliwanag na ang Diyos ang nagpaputok ng isyong ito. Dahil nakikinikita na niya, kitang-kita na niya na ang bansa natin ay mamamatay na. Gusto niyang sagipin. Gusto niyang bigyan ng pag-asa. Gusto niyang pagalingin. Tulungan natin siya. Hindi niya kailangan ng tulong, pero ang pinakamagandang tulong ay ipakita natin sa Panginoon na gusto natin ang kanyang nilalayon. Wag po natin gawing katulad lamang ng ibang issue, ang issue na ito ng korupsyon. Na paglipas ng panahon, matatabunan na rin ng ibang mga issues. Seryoso po ang usaping ito. At sa nakikita natin, matagal-tagal na laban ito. Kasi nga po, sistematiko. At nakikita naman po natin, kahit ngayon pa lang, maraming ginagamit ang demonyo para pagtakpan at pigilin pa rin ang pagsambulat ng katotohanan. Wag po tayong agad-agad maniniwala 100% sa mga testigo. Lalo pat ang pinakalayunin, madalas nila ay iligtas lamang ang pansarili nilang interes. Sabi nga po ni Laila de Lima, may mga testigo na nagsasangkot ng iba para pagtakpan yung iba. Wag po tayong papayag na ganito, na selective lamang ang katarungan dahil hindi masusolusyonan ang problema ng ating bayan. Kailangan po nating putulin ang pinakaugat nito. Kailangan po nating suyudin talaga ito. Kailangan walang mailigtas na mga guilting tao. Kaugnay nito, sana i-pressure din natin ang gobyerno
na mas maging transparent sa atin ang ating mga lingkod bayan, sa kanilang SALN, at lalong-lalo na sa kanilang mga proyekto. Wala dapat yung mga insertions na yan na ibang pangalan lamang para sa mga pansariling kapakinabangan. Wala na dapat mga small committees na pwedeng magpulong na hindi nalalaman ng karamihan. I mean, kailangan yung paper trail lantad sa publiko. Kailangan nakikita natin yung takbo ng mga proyekto. Hindi dapat inililihim sa atin ito. Dapat kitang-kita natin kung papaanong gumagana ang ponto ng ating gobyerno. Pag nagkaganito, sinisigurado ko po sa inyo, yung pakonti na ng pakonting bilang ng mga matitinong lingkod bayan, dadami. Kasi pagdating ng eleksyon, hindi nakakandidato yung mga may maling motibo. Pag nakita nila, mahirap nang magnakaw. Pag nakita nila, mahirap nang lumusot ang korupsyon. Pag nakita nilang mahihirapan na talaga sila na makipagsabwatan nang hindi sila matutunton pagdating na. Dapat ganun eh. Again, ito yung sinasabi ni Mayor Vico na gawin natin dapat, tayong lahat, gawin natin dapat maging madali para sa isang lingkod bayan na maging mabuting lingkod. Gawin nating mahirap para sa isang lingkod bayan na gumawa ng katiwalian. Baguhin natin dapat yung sistema. Again, ito na. Nililigtas na tayo ng Panginoon. Dapat ituloy natin ang laban na ito. Ipakita natin sa Diyos. Gusto natin ng pagbabago. Kasi hindi naman niya talaga lubusang ibibigay kung hindi natin ipapakitang gustong-gusto rin natin itong maranasan sa ating buhay. Gayon din naman, sa ating personal na buhay, ano man ang matinding laban na pinaglalabanan natin ngayon, hinaharap natin ngayon, ang mahalagang mensahe ng kapistahang ito ay, mahal tayo ng Diyos. Ang presensya at katotohanan ng mga anghel ay nagsasabi sa atin, gusto tayong iligtas ng Diyos. Gusto niya tayong bigyan ng pag-asa. Gusto niya tayong pagalingin. Hindi siya katulad nung mayaman kahapon sa Ebanghelyong ating napakinggan. Unang-una, wala siyang kasing yaman. Napakayaman niya. Walang kasing ginhawa ang buhay niya. Walang kasing taas ang Diyos kumpara doon sa mayaman kahapon sa Ebanghelyo, ha? Napakataas niya. Napakayaman niya. Napakamakapangyarihan niya. Napakasarap ng buhay niya. Pero, hindi rin siya tulad ng mayaman kahapon dahil may pakialam siya sa akin at sa iyo. Ramdam niya ang pinagdaraanan natin. May awa siya, may habag siya. At yung awa at yung habag na yon ay kasiguraduhan na may ginagawa siya. Sinusugo niya sa atin ngayon, isang Gabriel para sabihin sa atin, walang imposible sa akin. Sinusugo niya sa atin ngayon, isang Miguel, para sabihin sa atin, walang katulad ang Diyos. Sa kapangyarihan, ipagtatanggol ka niya sa iyong laban. Sinusugo niya sa atin ngayon, San Rafael, para sabihin sa atin, bibigyan niya tayo ng kagalingan, pisikal, o kung hindi man ay spiritual, o pareho yung dalawang yan. Pero dapat nating tanggapin yung mensahe. Dapat nating paniwalaan yung mensahe. Dapat tayong makikooperate
sa plano ng Diyos para sa... Kasi anong silbi ng mensahe kung hindi naman natin paniniwalaan, kung hindi naman natin tatanggapin? Anong mensahe ang pwedeng ibigay ng Diyos sa atin kung sumusuko na tayo sa laban natin? Hindi magbibigay ng mensaheng ganito ang Panginoon sa atin kung wala nang magandang mangyayari sa atin. Mga kapatid, diba, kapag may maganda at favorable na sinasabi sa atin ng kapwa natin, madalas ang ekspresyon natin ay magdilang anghel ka sana. Ibig sabihin, magkatotoo sana yung sinasabi mo. Kasi ang anghel ay hindi nagsisinungaling, hindi nanloloko. Kapatid, ang Diyos na mismo ang nagsasabi sa atin ngayon sa pamamagitan ni San Gabriel, San Miguel, San Rafael. May pag-asa pa. Ipagtatanggol ka niya, gagaling ka pa. Ito sana ang panghawakan natin bilang mensahe ngayon ng kapistahang pinagdiriwang natin. Amen.